Magandang gabi sa lahat. Ngayong gabi, papaliwanag ko ang mga aral tungkol sa paglikha ng tao. Sa Genesis 1, 26, 27. Pero bago ko ipapaliwanag ang lahat ng ito ay mag-pray muna tayo. Heavenly Father, thank you for the gift of prayer. And the promise of your peace. Teach us through the power of Jesus Christ and the Holy Spirit to approach you with hearts full of thanksgiving, trust in your sovereignty in the midst of life challenge. Help us depend on you for guidance and experience the restful peace that come from abiding in Christ. May we apply this wisdom in our daily lives, offering prayer with gratitude and finding reassurance in your unfailing love. In Jesus' mighty name, Amen. Abang Diyos na sa langit, sa gabing ito, turuan mo kami, Lord God, i-guide mo kami para ipaliwanag ko ang mga pag-aaral tungkol sa paglikha ng tao. Sa verse Genesis 1, 26, 27. Lord, bigyan mo kami ng katalinuhan upang may paliwanag ko ang lahat na ito ng maayos at maintindihan ng lahat. Lord God, maraming salamat po at sa pamagitan ng banal na Espiritu ay tulungan kami, gabayan kami sa pagpaliwanag nito. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name, Amen. Bago tayo pumunta sa pagpaliwanag, buksan muna natin ang verse, ang Bible. Tingnan natin sa verse na ating tatalakayin, ang Genesis chapter 1, 26, 27. Basahin natin sa Biblia in English version. In the beginning, the God created the world, the heaven and earth. So, tignan natin sa verse 26. Did the God said, let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heaven and over the livestock and over all the earth.
and over every creeping things that creeps on earth. So, so God created man in his own image. In the image of God, he created him, male and female. He created them. Yun ang sinasabi sa verse na ito. Ngayon, sa lesson na ito, sa Genesis 1:26-27, paglikha ng tao, sinabi ng Diyos, tayo ay gumawa ng tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis at sa kanilang pamumuno sa mga isda sa dagat at sa ibon sa impapawid, sa mga hayop sa buong lupa at sa lahat ng bagay na sisibangon sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang sariling larawan. Sa larawan ng Diyos, nilikha niya ang kanya lalaki, babae, nilikha niya sila. So, yun ang sa ibig sabihin sa Tagalog version. Paliwanag, pinakamahalaga ang talatang ito dahil ipinakita dito na nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Sa aspeto ng Trinidad, dito ay nagpapakita ng kahalagahan ng tao sa planong pangkaligtasan ng Diyos. Ang tao ay nilikha sa larawan ng Ama at sa pamamagitan ng salita na ginawang larawan, laman at Espiritu Santo nagbigay buhay. Sa New Testament correlation sa Colossian 1:15-17, buksan natin sa Biblia at tingnan natin, basahin natin sa English version. Colossian 1:15-17. He is the image of invisible God and the firstborn of all creation. For by him all things were is created in heaven and on earth, visible and invisible, wherever throne or the dominion or ruler or authorities. All things were created through him and for him, and he is before all things, and in him all things held together. Yun ang ibig sabihin sa English version sa Colossian 1:15-16. Siya ang larawan ng hindi nakikitang Diyos, ang panganay sa lahat ng nilalang, sapagkat sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay
sa langit at sa lupa. Ang nakikita at ang hindi nakikita, maging ang mga pinuno o ang mga kapangyarihan o ang mga namumuno o ang mga may kapangyarihan, nilikha niya ang lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa kanya. Paliwanag sa Genesis 1:26-27, ipinakita ng Diyos na nilikha niya ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Sa konstekto ng Trinidad, ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng tao sa plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang tao ay nilikha ng larawan ng Ama at sa pamamagitan ng salita na ginawang larawan at Espiritu Santo na nagbigay buhay. Sa Colossians 1:15-17, ipinapakita kay Jesus bilang larawan ng hindi nakikitang Diyos, ang panganay sa lahat ng dinalang. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at ang lahat ng bagay ay nilikha para sa Kanya. Ito ang nagpapakita ng kapangyarihan at kahalagahan ni Jesus. Bilang tagapaglikha at pamahala ng lahat ng nilalang, ang papel ng Espiritu Santo sa proseso ng paglikha ay muling ipinakikita sa Genesis 1:2, kung saan ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Sa konstekto ng Trinidad, ang Espiritu Santo ang tagapagbigay ng kapangyarihan at bisa ng Diyos sa paglikha. Siya ay nagbibigay buhay sa lahat ng nilikha ng Diyos, pati na rin sa tao. Sa Colossians 1:17, bagamat hindi binabanggit ang Espiritu Santo ang kanyang papel sa paglikha, ay kasama rin sapagkat siya ay bahagi ng Trinidad at kaya siya rin ang naging bahagi sa proseso ng paglikha. Sa kabuuan, ang pagkakatugma sa pagitan ng Genesis 1:26-27 at sa Colossians 1:15-17 ay nagpapakita ng kamangha-manghang plano ng Diyos para sa paglikha at pagliligtas ng tao, habang ang papel ng Espiritu Santo ay nagbibigay ng dagdag na kabatiran at kapangyarihan sa ating buhay bilang mga tagapagsunod ni Jesus. So yun lahat ang kabuuan ng paliwanag tungkol sa kaalaman ng paglikha ng tao. So ang tao ay nilikha ng Diyos. Pinakita dito ang aral sa pamagitan ng mga verse na nakapaloob. Ang Genesis 1:26-27 at ang Colossians
1:15-17. So, dito, pinapakita ng Diyos kung paano niya nilikha ang tao at ang mundo. So, mga kapatid, hanggang dito na lang at naway naintindihan ng lahat at sa ating pagtatapos, magandang gabi sa inyong lahat at naway naintindihan ninyo ang lahat ng paliwanag ko sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig at aabot sa YouTube na ito, binabati ko kayong lahat. God bless. At bago tayong magtatapos, Lord, maraming salamat po sa mga katagang binitawan ko sa pamagitan ng banal na Espiritu na maggabay sa akin. Maraming salamat po, Lord, sa lahat-lahat ng ito. Hallelujah. Lord God, Ikaw ang aming Diyos noon, ngayon, at magpakailanman, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Maraming salamat po, Lord, at God bless everybody.